Imsama gusto sanang magkwento pero sinuntok kaagad ni Luffy para hindi na naman magkaroon ng flashback. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1186 sa patuloy na pagdating ng barko ng mga marines at world government sa Esperia Kingdom. Pilit pa nga ring lumalaban ang Esperia sa pananakop ng world government hanggang sa napunta nga tayo kay Brook. Kung matatandaan nyo in last chapter nasaksihan nga niya mismo kung paano pinatay ni Shuri itong tatay niyang si Ruben. Bali ngayon nga nag-focus dito yung scene. Ipinakita itong misteryosong karakter in last chapter pati na itong Gorosei na kasama niya. At dahil nga sa hindi pa rin tanggap ni Brook ang mga pangyayari dali-dali nga siyang tumakbo sa nakahandusay na katawan netong si King Ruben. Mabilis nga siyang nagpatawag ng doktor. Umaasa pa nga rin siya sa moment na to na kakayanin pang mabuhay netong si Ruben. Pilit nga niya tong ginigising hanggang sa pumatak na nga ang luha sa mga mata ni Brook nung balikan niya na yung mga pinagdaanan nilang dalawa ni Ruben. So habang tinatanggap nga ni Brook itong kinahinatnan ni Ruben biglang ipinakita itong si Im-sama. At dito bigla na ngang nagsalita itong si Shuri. Nabanggit niya kay Brook na itong Shuri daw na kilala niya patay na. Nung marinig nga ito ni Brook imbis nga na magalit kay Shuri pinagbantaan niya itong Holy Knight sa malapit. Sinisisi nga niya ito kung ano daw bang ginawa neto kay Shuri dahil kilala nga daw niya si Shuri. Halos siya na daw ang nagpalaki dito. Kaya naman malabo nga daw na magagawa netong patayin ang sarili niyang tatay. Hanggang sa bigla ngang tinanong ni Shuri kung alam daw ba ni Brook na isa siyang celestial dragon. Dagdag pa nga ni Shuri na alam niya na daw na hindi niya totoong ama itong si Ruben. Nung marinig nga ito ni Brook hindi rin siya makapaniwala. Anong pinagsasabi mo? Totoong anak ka ni Ruben? Ika naman ni Brook. Anong patunay mo dito? Tanong naman ni Shuri. Hindi na nga daw ito dapat patunayan pa, sabi naman ni Brook. Galit nga daw yung nararamdaman ni Shuri ngayon dahil yung 16 years daw ng buhay niya sinayang lang netong si Ruben. Namuhay daw siya ng normal na supposedly dapat na isa siyang celestial dragon. At dito lumabas na nga ang katotohanan. It turns out na itong nabanggit ni Ruben na ang kapalit daw ng hindi pagbabayad ng celestial tribute hindi talaga 1,000 slaves. Bagkos si Shuri. Gusto siyang bawiin ng world government. Pero dahil nga daw sa pagiging makasarili ni Ruben mas pinili netong patayin ang sarili niyang mga tao. Mas pinili niyang isakripisyo ang mas marami para lang sa kanya. At ito nga daw yung rason kung bakit niya pinatay itong tatay niya. Dahil once na mamatay daw ang hari hihinto na ang gera. At dito ni-reveal na nga itong nakita nating misteryosong karakter in last chapter. Siya nga daw si Manmayer Goro. Itong mga mata nga niya makikita nating very similar kay Shuri. Dinidispice nga niya itong si Brook. Nung makita naman ni Brook itong mata ni Goro agad nga niyang na-realize na mukhang tama nga itong mga pinagsasabi ni Shuri. Totoo ngang hindi talaga siya anak ni Ruben. Sa sumunod na panel naman ni-reveal nga ni Goro na anak niya daw talaga si Shuri. Ang rason yung pagkakaparehas nila ng mga mata. Binary eyes nga daw ito na sobrang rare. Legendary gift nga daw ito ng mga tao mula sa North Pole. At since dinidesire daw ito ng majesty nila which is si Im-sama, ito daw yung rason kung bakit sila pumunta ngayon sa Esperia Kingdom. Ang kunin si Shuri. Possible nga daw na ma-awake itong mga mata na to na hindi pa daw niya nagagawa. Pero napakataas daw ng posibilidad na maa-awake ito ni Shuri hanggang sa kinat off na nga siya ni Im-sama sa pag-e-explain. At dito inaya niya nang umalis si Shuri. Nung marinig nga ni Brook itong mga impormasyon na to in denial pa rin siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na isa talagang celestial dragon itong si Shuri. Nung makita naman ni Shuri itong pag-iyak ni Brook nasabihan nga niya itong pathetic. Gusto nga daw niyang maprotektahan siya ng mga taong mas malalakas kesa sa kanya. Kaya naman kung kinakailangan nga daw niyang pumunta sa Merijoa para lang mangyari ito gagawin niya daw. At dito umamba na nga ng isang atake itong si Shuri. Plano niyang tagain itong si Brook. Habang nangyayari nga ito dahan-dahan namang bumabalik sa alaala ni Brook itong mga pinagsamahan nila ni Shuri pati na si King Ruben.
Sa sumunod na panel naman biglang bumukas itong mga mata ni Brook sa harap ng mga royal guards ng Esperia Kingdom. Masaya nga sila sa pagising netong si Brook. Hindi nga sila makapaniwala na buhay pa rin itong si Brook although tumagos itong espada sa ulo niya. Bali pagising nga hinanap kaagad ni Brook yung hari nila. At dito ni-reveal naman ng mga royal guards na patay na daw si Ruben. Natalo na daw sila sa gera. Dagdag pa nga nila na dala daw ng world government si Shuri. At dito nag-click na nga kay Brook na hindi pa naginip yung mga nangyari. Totoong patay na si Ruben at tinalikuran na sila ni Shuri. Sa moment nga na to bigla nang nag-hysterical itong si Brook. Damang-dama nga natin yung emosyon niya sa moment na to. At dito na nga nagtatapos itong flashback ni Brook. Nabalik nga tayo sa main timeline kung saan dala-dala pa rin ni Brook itong emosyon o bigat ng pangyayari na to. Ngayon nga mukhang napagtagpi-tagpi niya na ang lahat. Dahil nga sa mga pangyayari ngayon sa Elbaf kung saan nakakita siya ng mga devil, mukhang yung nangyari nga daw kay Shuri noon parehas lang. Mukhang nasapian daw itong si Shuri. Kaya naman ni-request nga niya sa Straw Hat Pirates na kung papayagan daw siya ng mga ito, baka pwede daw na pagkatiwalaan niya ulit itong si Shuri. Nung marinig nga ito nila Nami naiyak sila. Gusto nga daw iligtas ni Brook itong si Shuri sa pagkakataon na to. At dito nanghingi na nga ng tulong si Brook sa buong Straw Hat Pirates na sana daw tulungan siyang mailigtas itong si Shuri, na siya namang kinagalak na itong sila Jinbei, Nami, Frankie at Usopp. Plano nga nilang pakawalan itong si Shuri sa yelong bumalot sa katawan niya. Sa sobrang overwhelming nga napatakbo na bigla itong si Brook sa lokasyon ni Shuri. Sa sumunod na panel naman napunta na tayo sa Walrus School. Ipinakita ngang tapos na kumain itong si Luffy at handa na siyang makisalis sa labanan. Excited na nga siyang mambugbog. Kaya naman dali-dali na nga siyang umalis papunta sa lokasyon nila Loki. Speaking of Loki napunta nga yung scene sa laban nila ni Im Sama. Dito nga makikita nating naka-base form na ulit itong si Loki, kung saan sinabi niyang napakaduwag daw ng ginagawa nitong world government. Since ang tinatarget nga daw ng mga ito mga bata lang. Hanggang sa inexplain nga ni Imu kung bakit. 800 years ago daw kasi natalo na ang mga giants. Natalo daw sila dahil sa pagsasagip nila sa mga bata. Anong ibig sabihin mo dito? Tanong naman ni Loki. As long as hawak daw kasi nila ang mga bata ito daw yung kahinaan ng malalakas na giants. History repeats itself daw, ika ni Imu. At dito hindi pa nga rin magets ni Loki itong mga pinagsasabi ni Imu. Kaya naman galit nga itong naghanda ng isang atake gamit ang Ragnir. Pero bago pa nga ito tumama makikita natin itong gigil na si Luffy sa di kalayuan. Mabilis nga niyang inatake si Imu ng isang suntok. At yes, tumama nga ito directly sa muka ni Im Sama. Similar nga itong scene na to sa nakita natin sa pagsuntok rin niya kay Saint Charlos. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1186. Bali yung analysis nga para sa chapter na to i-upload na lang natin sa susunod na video. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong chapter na to wag mo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!